panghimagas na proudly Pinoy, masarap na on its own. Pero ang mga kanegosyo natin all the way from Zamboanga, naisipan itong i-level up pa. Ang resulta, oh, so sweet nakita. Nasa-sustain na po yung daily needs and wants namin. And nakaka-save na rin kami for the future po ng business na rin. Sa Zamboanga City, makulay at punong-puno ng buhay. Buhay na buhay ang ating kultura, kaya maging ang panghimagas, very colorful din. Birth Basque Cheesecake mula Espanya. Tila may collab sa panghimagas nating mga Pinoy. Yan ang matamis na ideya ng Gen Z couple na sina Gio at Cheska. Turon! O baka naman gusto mo ng ube, baby? Yung konsepto na naiisip namin, mga ideas namin, tulad nga nung Mother's Day, yung konsepto na naisip ko, why not make it more Pinoy, like para pasok sa lasa talaga, panlasa ng mga tao. Sobrang good pair niya with the cheesecake. Sinisiguro raw nilang kalidad ang mga sangkap nito. Una nilang isasalang ang cream cheese sa mixer. Lalagyan ng asukal. Ang paglagay ng eggs po is one at a time lang po. Sa isang bowl, pinaghahalo rin ng all-purpose cream at harina. Ilalagay na po natin yung final step, which is ang all-purpose cream. Ilalagay natin sa preheated oven. So ngayon nalagay natin siya sa loob ng oven. I-bake natin siya for 30 minutes at 220 Celsius. And then first 10 minutes po is i-turn po natin siya para even po yung pag-burn niya sa taas. Yung consistency niya is jiggly siya. Parang liquid na medyo solid pa. Palalamigin muna ito bago lagyan ng toppings. Yung unang layer po niya ay yung saging. Yung next one po ay ilalagay na po natin yung langka. Lalagyan ito ng kaunting asukal at ito torch for that smoky taste. For finishing touches, lalagyan ng crunchy lumpia wrapper. Mabibili ang 8 inches na Turon Basque Burnt Cheesecake for 1,250 pesos. Habang ang iba naman ay mula 600 pesos hanggang 1,350 pesos. Depende sa size at flavor. Magandang blend of turon and cheesecake together. It blends, international and local flavors together, which is very unique. It has the perfect balance of sweetness, so even though madami yung kakainin mo, hindi ka mauumay. For the texture, parang kumakain ka ng ice cream, parang nag-melt siya sa mouth mo. Ang mga kanegosyo natin sa likod ng produktong ito, kuhang-kuha na rin ng timpla ng isa't isa. May isa akong friend na chef. So may recipe daw siya ng cheesecake. Inas ko yung girlfriend ko, business partner ko rin ngayon, kung pwede natin siyang itry at tingnan natin kung may potential siya. Pinatry namin siya sa mga friends, sa mga relatives. Nagustuhan naman nila. Hindi naman daw talaga sila mahilig sa matatamis, pero tila hindi nila ito matiis. Mas gusto namin yung mga pagkain na savory, yung mga malalasa, salty na pagkain. Tapos nagulat kami kasi nagustuhan namin yung binigay na recipe ng kasama namin. Ano na lang kaya yung mga ibang tao kung natikman nila. Naglabas sila ng 30,000 pesos na puhunan para makapagsimula. Nag-decide yung friend namin na kung mag-i-invest kami sa isang mixer, yung pangmatagalan na, yung industrial grade. The rest, sa 30,000 may sobra pa yun. Ginamit na namin siya for the R&D, so yung mga cream cheese, yung mga ingredients. Sakto raw na paparating ang Valentine's Day nang simulan nila ang negosyo. Kaya matamis ang naging simula ng kanilang business. Nag-receive kami ng orders noon for Valentine's Day.
Umabot kami ng 24 orders noon. Sobrang natuwa kami sa feedbacks eh. So, nag-decide kami, ay may potential to. Kasi malaki na rin yung kinita namin doon sa first hooray namin eh. So, we dropped everything. Nag-decide kami, push through na lang na mag-full-time kami doon sa business na yun. Walang karanasan sina Cheska at Gio sa pagbebenta ng pagkain. Pero hindi naman kailangan bihasa agad bago magsimula. Personally, galing kasi ako sa different industry eh. Pinag-aralan ko rin paano talaga yung basics ng baking and lahat. Pero nung natikman ko naman yung ibebenta namin na product, doon na naging confident na ako. Ang atake nila gawing relatable sa mga kahenerasyon nila ang kanilang produkto. Picturean namin siya na maayos, in a way na ma-attract namin yung mga millennials, yung mga Gen Z. Kasi yung pagmamarket namin sa kanya, nire-research din namin yung demographic. Example, if we want to target the millennials, ganun. Ito ilabas namin yung mga products na hindi siya masyado pang sweet tooth. Pag yung mga Gen Z, yung mga aesthetically pleasing, may Instagram po nila. Dahil malayo ang lugar, paminsan-minsan daw ay hamon ang pagkuha ng supply. Kaya naisipan na rin nilang mag-offer ng iba't ibang flavors. Pinipresent namin siya as is in the best possible way we can. Saka yung lasa, for sure, we make sure na masarap talaga siya. Ang lahat ng kanilang pagsisikap, matamis ang balik. Kumikita na sila ng 5 digits buwan-buwan. Nagre-range to from 30 to 70,000 po. Kaya naging bread and butter namin siya. Kasi at the same time, nagkakasave na kami. Nasusustain din namin yung daily needs and wants namin. Ano man ang produkto, may tamang timpla talaga sa pagninegosyo. It's about taking risk lang talaga. At saka, nagmamatter din kasi talaga kung sino yung kasama mo sa pagbi-business. Every day is a learning process. Dapat willing ka to learn, willing kang makinig sa iba. Kasi with that, may improve ka talaga as a person, as a businessman. Talagang may sweet spot ang level desserts from Zamboanga. Bago na sa panlasa, waging-wagi pa ang kita.